Matapos ang malagim na pamamaril sa Tacloban City, muling nabuhay ang usapin ng pagpapababa ng edad para pwede nang panagutin sa batas. At bukas daw sa mungkahin na yan, si Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan, Camille Samonte. Open bag na, open bag. Gamit ang metal detector, isa-isang ininspeksyon ng mga bag ng mga estudyante sa entrance ng Pasay City West High School. Bahagi ito ng paghihigpit sa paaralan kasunod ng nangyaring pamamaril sa isang eskwelahan sa Tacloban kahapon, kung saan 3 ang nasawi. Kaya bukod sa inspection sa school entrance, may mga rumoronda na ring security guard sa campus. Nag-request na rin ang pamunuan ng paaralan ng mga karagdagang pulis sa lugar. Welcome naman sa mga magulang ang paghihigpit sa school. Mas nararamdaman ko po yung security ng mga anak ko na bilang nanay, meron tayong nag-secure doon sa eskwelahan. Kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City, muling nabuhay ang debate sa pagpapababa sa edad na pwede nang managot sa batas ang mga menor de edad o yung tinatawag na juvenile justice. Base sa Juvenile Justice and Welfare Act, ligtas sa criminal liability ang 15 years old pababa. Kung nasa edad 16 hanggang 17 years old naman ang offender, posible pa ring ma-exempt ang offender maliban na lang kung mapapatunayang mayroon na siyang tinatawag na discernment o yung sapat na kapasidad para maintindihan ang kanyang ginawa. Ayon sa Juvenile Justice and Welfare Council, sa family court kakasuhan ang 15 anyos na suspect. Depende sa kalalabasan ng investigasyon, pero hindi raw basta-bastang idediretso sa kulungan kung first-time offender ito. Magpo-pronounce siya na guilty nga yung bata, pero hindi niya agad papatawan ng sentensya ng pagkakakulong. Kung first time ito ng bata na ginawa at hindi pa siya naka-avail dati ng suspended sentence, isususpend po yung sentence. So hindi mo na siya ilalagay sa kulungan, ilalagay po siya sa tinatawag nating Regional Rehabilitation Center for Youth. Pag siya po ay na-rehabilitate, maaari pong ma-dismiss yung kaso. Sa kaso ng Tacloban shooting, hahawakan muna ng DSWD ang kustodiya ng 15 anyos na offender, habang ang 14 anyos niyang kasabwat yung isa naman po ay mandatorily na makocommit po sa Child Protection Facility ng DSWD. Hindi po natin sila anuhin since the nature of their offense is grave. All indications point to the fact na na-plan po talaga. Paglilinaw naman ni Senator Kiko Pangilinan na siyang may akda ng juvenile justice law, hindi pwedeng pakawalan basta-basta ang menor de edad na gumawa ng heinous crime o karumal-dumal na krimen. Merong mga kaso aktwal na mga menor de edad nagkasala, heinous offenses, na dahil nga they acted with discernment, ibig sabihin parang kumbaga adult, alam nila ang tama at mali, ay nasentensyahan at naparusahan at kasalukuyang ay nakapiit. Dahil sa pamamaril, lumakas ang mga panawagan sa Kongreso na ibaba na sa 12 years old ang minimum age of criminal liability. Bukas daw sa ideyang yan si Pangulong Bongbong Marcos ayon sa palasyo. Kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayunan naman po ng Pangulo yan. Maging ang PNP, suportado ang pagpapababa sa age of criminal liability. We studied yung data, yung statistics po natin, medyo tumataas po yung nai-involve na mga CICL, yung mga children in conflict with the law. Kaya po sa amin ay titignan rin po naman kung may acted with discernment. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagtuturoan kung sino ang dahilan kaya delayed ang pag-usad ng pagmamarka ng mga ebidensya sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Narito ang aking report.
Sa Huwebes na ang deadline ng pagsusumite ng pre-trial order sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Lalamanin nito ang roadmap o yung direksyon na tatahakin sa mismong paglilitis. Pero hanggang ngayon, hindi pa tapos ang pre-trial conference dahil sa pagmamarka ng napakaraming ebidensya. Sa Article 1 pa lang na tungkol sa confidential funds, 4,000 dokumento na ang kailangang markahan. May Article 2 pa na tungkol sa umano'y unexplained wealth ng bise. Kaya para masunod ang June 25 na deadline, iminungkahi ng prosekusyon na doblehin sa 8 ang nakatoka sa pagmamarka ng mga ebidensya. Sa ngayon kasi, 4 na teams lang daw ang may toka. Isa sa unexplained wealth at 3 sa confidential funds misuse. Giit ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro, mas mabilis daw kung hindi nagsarili ng pagmamarka ng ebidensya ang kampo ni VP Sara sa common exhibits. Ito yung mga nagkakaparehong ebidensya sa parehong panig. Separate yung presentation and marking for the prosecution, papakita kay defense, patatatakan sa impeachment court, pepermahan ng prosecution, defense at saka ng impeachment court. So yung prosesong yun, uulitin mo uli pagdating dun sa defense. Pero sabi naman ng defense team, maingat lang sila sa kanilang ebidensya. Well, meron kaming way of marking, hindi ba? And I think that's well within the prerogative of the defense how we want our documents to be marked. Hindi rin daw kasalanan ng depensa na natatagalan ang pre-trial conference. Ang public prosecutors daw o mga kongresista ang hindi laging sumasali sa pagmamarka ng mga ebidensya. So they just appear in the morning and then they leave and then they leave the rest of the task to the private prosecutors who are handling the case. Itinanggihan ng prosekusyon. Hindi ko totoo yun kasi sa ikatlong araw na ho, ako huy natatapos, nandito ako hanggang dulo eh. Hindi ba? So, nung first day, ako din huy nagsara ng pagpupulong. Sa dami ho ng mga kailangan pong pahinang pirmahan ng 3 pong mga partido. Defense, prosecution, at ng Senate Clerk of Court. Yung pong mismo Clerk of Court, sinasabi din ho nila na limited din po yung mga tao nila sa bagay po na ito. Iminungkahi naman ng prosekusyon ay extend sa Sabado o June 27 ang pre-trial conference. Bagamat bukas daw dyan ang defense team, iginiit nilang hindi delayed ang timeline sa impeachment trial. Si House Prosecutor Terry Redo naman, pinuna ang panggagaya umano ng defense team ni VP Sara sa kanilang mga testigo. Ito pong listahan po ng mga witnesses sa documents ay essentially nagmumula sa House Justice Proceedings na kine-question ho nila from the very beginning. Hindi ba? Nakakatawa yun eh. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang dalawang panig na tuloy ang paglilitis sa bise sa July 6. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.